si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ang Northern Mindanao ng pinakamataas na voter turnout sa loob ng 2 dekada nitong naganap na 2025 midterm elections. 82% sa mga rehistradong botante o higit 2.6 milyong katao ang bumoto sa rehiyon ayon sa ulat ng COMELEC. Ito na ang pinakamataas na partisipasyon sa rehiyon magmula taong 2005. Samantala, sa kabila ng mataas na naitalang bilang ng botante sa rehiyon, ay ang bahagyang pagbaba naman ng voter turnout sa Misamis Oriental at ang maintained participation sa Cagayan de Oro City. Bigo namang makaalpas sa women's doubles quarterfinals ng WTA 1000 Italian Open ang Ayala Golf Duo, bunsod na matinding performance na ipinamalas ng defending champion na Katunggali. Naritong ulat. Moving on to the next campaign, si Filipina tennis sensation Alex Ayala makaraang bigong ipagpatuloy ang Italian Open kasama si world number 3 Coco Gauff nitong Miyerkules. Sa pagkabigong ito ay tuluyang nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Rome, ngunit kanya nang pinaghahandaan ngayon ang susunod na laban sa French Open sa May 25. Maaring salihan ng prominenteng tenista ang alinman sa dalawang event na nakaschedule sa susunod na linggo. Ito ang WTA 500 International de Strasbourg sa France at ang WTA 250 Grand Prix sa La Princesse Lala Merriam sa Morocco. Samantala, ang kampanya ng duo ay nagtapos matapos bigong madaig ang defending champions na sina Italian Beth Jasmine Paolini at Sara Errani sa scores na 7-5, 3-6 at 10-7 sa women's doubles quarterfinals ng WTA 1000 ng kompetisyon. Bagamat nagawang tumabla ni na Ayala at Gauff, hindi pa rin sumapat ito upang lumamang sa Italian opponent dahil sa mabilis na pagbawi ng power duo. Sina Ayala at Gauff ay nagmula sa isang pares ng straight set na panalo sa unang dalawang round, ngunit hindi tumapat sa playset ng home bet na sina Paolini at Errani. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakatakdang iproklama ang mga nanalong senador para sa nagdaang national and local elections 2025 sa darating na Sabado o Linggo. Ito ang kinumpirma ng Commission on Elections and Bank kung saan kasalukuyang sinisikap ng National Board of Canvassers na mabilang ang lahat ng Certificate of Canvass hanggang sa Biyernes. Samantala, hiwalay na proklamasyon naman ang balak na gawin ng komisyon para sa party list group, bunsod ng maliit na espasyo sa pagdarausan ng proklamasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng election-related incidents, bumaba ng 56% ngayong taon ayon sa PNP. Proklamasyon ng mga nanalong senador, target ganapin sa weekend. De Lima at Jokno, prosecutors sa impeachment trial ni BP Sara. EU observers dismayado sa tila nakaugat na vote buying sa Pilipinas. Dalawang Vietnamese bogus doctors timbog sa Makati. Alex Ayala, pinaghahandaan na ang French Open. Italian campaign, nagtapos na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.